Okay, maraming salamat, no? Pagkakataon, Kapatid Jared, dahil tayo napagpatuloy sa ating, CDE, o kung tawagin ay Catholic Doctrinal Exposition, no? Dahil, marami mga, panahon, pero nasabi ko doon na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Dahil po, ako po ay dating born again, no? At ngayon converted Catholic na po, dahil nalaman ko po, no, ng mga iba't ibang congregation ay nakarehistro po sa sect. Dahil po may mga founder po sila. Nalaman ko po sa amin, siya po ay tao, mamamatay, magkakasala. Ganun po, kapatid. Dahil po nung nabasa ko po, ako po ay binyagang Katoliko at naligaw. Nabasa ko lang po dun sa Book of John, sa libro ni Apostol Juan, na unless a man is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Na talagang nagkaroon po ako doon ng self-interpretation. At nung pasimula po noon ay meron na pong haustaw sa amin ng mga yung mga saksi ni Jehovah po. At nagpa po ako doon, doktrina, matagal din po. At sinunod ko na rin po ang iba't ibang faith na tulad ng INC po at Mormons, madami po, no? At born again po. Nung paano po noon, patagal, ay sinubukan ko po na magbabautismo na. Kaso po sabi nila, hanggat hindi pa ma-rapture. Baga yung paniniwala niya yun, ay na-curious po ako at nirish ko kung ano ba yung rapture. Nalaman ko po, siya po ay pinahagi sa turo ni John Nelson Darby o sa pamamagitan niya noong 1800s. Bali sumigat lamang po yung paniwalang yun na rapture theory na kung kukunin daw po tayo ng Panginoon. At doon po nagsisimula ang kanyang mga second coming. Madami po propesya na ginagawang literal ng mga born again, na talagang dapat ay pang-spiritual lang. Dahil po nakapropesya yan doon sa simbahan na sa pamamagitan ng Yesu Cristo sa 16:18 ng Mateo. Papasahin po ng Kapatid Jared. Si Buko Padyo po isa sa mga maniningil na buhay sa sinabi lang ng Yesu Cristo, come and follow me. At talagang he cannot, hindi niya he cannot call the qualified. He qualifies the called. Okay. O ikay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayun po, at sa madaling salita po, true church po yan, itatayo ang aking simbahan at hindi yung mga simbahan na considered as 33 AD na ayun po ay 1st century, mga kapatid, Ang mga Hades po kasi ay kaaway po yan ng Diyos, ng mga tulad nila Satanas, mga fallen angels. So yun po, mga kapatid. At isa po nun, na talagang naging turning point din po sa akin, na maliban na kung ano yung mga founder at yung mga theory po, kumbaga ang Catechismo po ng simbahan, may tinuturo po ang simbahan na mga church fathers, meron po silang mga doctors of the church, ay sinusundan lamang po nila kung ano po yung mga interpretation po. Dahil sa katunayan, ang Katoliko po isa sa mga may mga nakanonize na mga santo. Karamihan po, wala yung iba. Lalo na po sa amin. Yung nabanggit po kanina ng Kapatid Jared na Hope Church, dun po sa Santo Niño. At talagang nag-eebulo po ako, talagang ako po San Pedro at tinulungan ko po na ako'y lumipat pa dahil isa na rin po ako sa ministry nila na nanggaling po sa Kabisihan, akong tawagin yung mga CCM po, Catholic Crusade Ministry, mga kapatid. Nung nalaman ko po yan, ay talagang nagalangan na po ako dahil po ang pamilya ko man ay debotong Katoliko, kahit na gano'n, ang isa ko po itong pamilya na aking tatay, na-convert po. Gusto na po ng pinalam ko na dinala niyo po ako sa Church of Christ, tapos sa Baptist. Nagugulo na po ako bakit po magkaiba. Kumbaga, ayun po isa sa mga kung bago po ako pumunta ng Hope Church ay doon po ako nagulan. Dahil po nung pinakauna, may po sa amin, namigay na pamphlet, na doon po, nasulat na kailangan na lang daw po ng relationship, di na po kailangan ng reliyon. Nung po ay sa katunayan, ako po ay may marami sinasalin rin na GC at nakita ko, Kapatid Jared, at sa online, ay naipagdebate po siya na talagang
katulad ko lang din na nagsusuri sa iba't ibang pananampalataya na dating daan po, ay talagang inahamon ng mga Katoliko defensor at na-inspira po ako na pinuntahan ako sa kanilang bahay, ay pagmita po ako at katikais niyo po ako sa pamamagitan po na simbahan kung ano po ba talaga ang tunay na born again. Ang born again po pala isang binyag na na talagang sa pamamagitan din po kasi ng mga referensya ay kinatuparan po doon sa 8.8 ng Hope, ating basahin sa English version. Read the book of history and seek. Ayun po, hindi lamang po sapat na Biblia lang, kundi yung referensya ayon sa history ay dapat po nating malaman, mga kapatid. Yung taon po, madami rin po kasing naambagang Katoliko, lalo na po dito sa atin, universities, schools, hospital po. Ayun po mga kapatid. At nung nalaman ko, paano po nakarating ng Hope Church mula Espanya papuntang Pilipinas ay wala pong naisagot. Kaya kamakailan na po kasi sila lumitaw na talaga record sa 24:24 na Mateo. Isa po sa mga warning ni Yesu Cristo sa mga pulang propeta. Ano po ba nasusulat doon? Sapagkat maraming magsisiparito na mga pula ang Kristo at mga pula ang propeta na magpapakita ng dakilang tanda ano pat maaaring iligaw ang mga hirang. Ayun po, iligaw ang mga hirang letra por letra na talagang ito ko po ay naligaw mga kapatid. At malinaw po talaga doon na isulat, dahil po maraming maliligaw kahit pa ang mga hinirang. Kaya pala nung mga isa sa mga apostoles ni Jesus Cristo na pigilin niya si Judas ay pinagkanulubo siya. Ayun po. At isa sa naging importante din po, nung nalaman ko po, isang binyag, kamakailan na po ay nalaman ko po sa pamamagitan din ng referensya at kasaysayan po. Doon ko na po na pagprosya na bumalik na po talaga sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Talagang ako po ay nag-profession of faith dyan po mismo sa Isidro Labrador. Sama nun si Padre, kaya nakita ko po kung paano ang pamuhay ng kapatid niya. Talagang ako po ay nahabol, na kahit na simple lang, hindi naman po ganun basta lamang po namumuhay sa katuwiran, sa pamamagitan po ng simbahan. Doon ko na po isa po sa mga seminar na kanya pinagdaloan nun ay doon po ako 3 araw po yon. Tinig ko po yon. At doon po talaga pag nasa 3 araw na yun ay para po po siya sa mga Christian Charismatic Group po. Na para ma-ensure dahil sa amin po ay ways of love. Pagkatapos po noon ay talaga nabago at nakasaksi rin po ako ng debate doon sa Naga Cebu na talaga nagpaiting ng aking pananampalataya dahil po sa amin, puro testimony lang. Paano ka binago ni Jesus Christ? Wala na pong pagdepensa sa pananampalatayang Katoliko na talaga hindi sinusunod na Hindi nila sinusunod yung 1.13 na Tito na hindi tulad sa Iglesia Katolika nagiging-pagbaka. At nga po ang basahin ng 1.13 na Tito. Isa sa mga saints ng Katoliko na Saint Titus. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila. Ayun po na talagang nung pinapunta ko rin po ang kapatid Jared ay nagamon po ng suntukan dahil nga po magtatanong lang. Sabi ng Biblia, 3:15 ng Pedro, humanda sa pagsagot. At 5:37 ng Mateo, isagot niyo, hindi. Talaga sinagot nila nang hindi rin pasagot sa aming mga tanong. At kahit po ang mga ibang reliyon po ay bale dahil isa lamang po ang itinayo ng Panginoon Hesus Cristo na walang iba kundi Iglesia Katolika po. Ayun po, isa po yung sa mga nangyari po noon ay talaga nagpaiting sa akin. At lalo na po yung Eucharistia na wala iba sa mga congregation, yung Eucharist po, the blood and body of Christ, na talagang madami pong katuruan ng simbahan na consecration, transubstantiation, mga kapatid. Kasi po, kung tatagipin po natin simbolismo, paano po yung mga tinanggap noon ng mga apostoles? Katulad ni St. Ignatius pa Antioch, Judas, St. Peter the Apostle, na tinanggap talaga na literal na katawan ng Yesu Cristo. Kaya hindi rin po sa simbolismo, kundi literal po. Kasi yan po ang isa sa mga tinuturo noon sa amin na ng born again, na sinasumbahan noon. Talagang po,
Pagkatapos din po nun, ay ng profession of faith ay sinimulan ko na pong maging parte po araw-araw daily ng Catholic Doctrinal Exposition, lalo na po yung pagsaksi ko sa debate noon ay talagang wala pong naigibang tema kundi po talagang nagawa po ng mga po ng ministry niya ng mga CM na dati pong mga po yun pastor, ngayon converted ng Catholic po, yung karamihan po doon sobrang tagal nila talagang po na pasyahan po nilang lipat dahil po sabi nga sa 8:32 ng Mateo, makikilala niyo ang katuan at katuan na magpapalaya sa inyo. Talagang record yan na sa pamagitan ng Church Fathers ni Apostol mga Apostol ni Yesu Cristo at sa pamagitan ni Yesu Cristo ang kanyang Ama. Ayun po mga kapatid, at isa po yan sa hanggang ngayon po ay nagpapatuloy na nagdedepensa. Sabi nga po sa ikalawang Korinto, Unang Korinto 14:5, basahin ang kapatid Jared. Isa po yan sa mga letra ni Apostol Pablo sa Unang Korinto po. Sapagkat ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng tuta at ng mga maling akat bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayun po, kaya po tayong kung may nakikinig mga Katoliko, ay talagang wag po natin isipin na ito'y bago. Dahil dati po si Yesu Cristo man po ay nakipag po na rin po sa mga Pariseo, sa mga Eskriba at Pariseo, noon, ay talagang kahit po mga apostoles noon ay talaga pong hindi po sila natakot dahil sabi nga ng kasulatan ni Timoteo, for God did not give us a spirit of fear, but love, encouragement. Ayun po, mga kapatid, dahil po ako'y na-inspira po doon at di na po ako ulit babalik sa aking nagagis na pinagsamba noon na born again, at doon po ako simula bumalik na po ulit. Dahil ako po ibinyang Katoliko, dahil sabi nga, isang binyag sa Epeso, Book of Ephesians, babasahin pa ng kapatid Jared. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dahil po ang logic po noon, kung tayo na panganak, yung spiritual, pagkatapos po ng isa po yung sa mga din seven sacraments, ay po talaga ang born again. Hindi yung pagkatanda lang, ay tsaka ka lang dahil ang ginigit nila, yung personal choice. Pag bumanap pa lang natin, meron na po tayo original sin nun, talagang nakagiti po tayo nun kay Eva. Ayun po. At isa lamang po sa aking conversion story. At ng ating pong buksain ngayon ay tungkol po sa kung ba born again. Kung ano ba ang tunay na born again. Dahil po, yung born again po ay kamakailan lang din sisuportan, nagsisulputan. Dahil po, ang founder po nila ay tao, rehistro ba, as soul company. Nakaramihan po talaga, na karamihan po madami. INC po, ganun po. Dahil po, magkakaparehas lang po yan sila. Marami pong turo na talagang turo ng tao. Kung ano mabasa, ayun na. Na hindi kinokonsiderado kung ano turo ng mga nauna. Like ng mga santo, mga doctors of the church. Like St. Thomas Aquinas, St. Ambrose of Milan. Na talagang sabi nga doon sa Book of Revelation, sila po ay pinagano po ng mga insenso. Yung po, doon sa langit po, sulat po yan mga kapatid. Napapalibutan, ayun po. Dahil po ang simbahan sa pamagitan ni Pedro, pwede po siyang magbawal at pwede po siyang magpahintulot ng kung ano man narapat sa langit. Ganun po talaga magpano ang Panginoon, kung talagang pagtawag mo, ipipiliin nga niya. Dahil si St. Matthew tax collector lang, sabi nga po doon halika't sundan mo ako. Sa English, come and follow me. Nakita niyo po doon na despite of all his sin ay hindi po na karumahan ng Panginoon. Na talagang maangisda ng
At pinagkaloob pa si Jesus sa 3 beses, pero siya rin ang ginamit upang may natag ang simbahan, na walang iba kundi Iglesia Katolika, na talagang isip po dito ang naisip ko yung logic na mas matanda pa pala itong simbahan ito kaysa po dun sa mga protestante. Itong simbahan ng San Isidro Labrador, mas matanda po yan kaysa po sa aking reliyon doon. Mga kapatid, grabe. At sabi nga, madami po pong mga referensya po dito tulad po neto, dito po sa na can the Catholic Church trace its origin to Christ. Sabi po dito sa International Encyclopedia Volume 20 page 520, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ and its founder, who was both human and divine. Both human and divine, ibig po sabihin, hindi po sila nakakaiwalay, pinanak pa lang po si Jesus Cristo na doon ay pagka-Diyos at pagkatao. Dahil kung hindi kaya ng Diyos maging tao, hindi limitado lang pala siya, hindi kaya niya po lahat. Kaya nga po, namatay siya, muling nabuhay. Ayun po talagang, talagang di naunawa na akong protestante dahil po nagsimula kasi yan kay Martin Lutero, 1517, na talagang sa magitan ng Biblia, gumawa siya, na talagang nag-compile mismo ang Biblia. Compile mismo ng Biblia ay Katoliko. Dahil gusto niyo po i-reform noon, kundi po nagkamali sa German po ata, yung simbahan doon, talagang naging inspirasyon na nagkawatak-watak to po, mga kapatid. Dahil sabi nga doon kahit ang mga hinirang ay may liligaw, 24 na Mateo, kapanahonan pala nun ni Jesus, meron na talaga mga antikristo. Wala na ibang iba dyan, kundi mga Saduseo, Pariseo po, ayun po, na talaga kumakalaban sa Diyos doon. Dahil po, sabi po dito, sa referensya, maliwanag po, meron sa kasaysayan po, na it began in the upper room in Jerusalem, kumbaga, unang tinawag ng mga Kristiyano, sa mamagitan ni St. Ignatius of Antioch, ay mga Katoliko po. Bali, mga Kristiyano noon, Katoliko na, mga kapatid. Talaga sa pamagitan po ng mga apostoles. St. Ignatius po is sa mga po, yung mga nakasama pong mga yan. Apostoles nila So Kristo, at yung mga naunang pong mga popes, ayun po, mga pontiff, mga kapatid. At talaga yung iba po kasing reliyon, nagsilitawan, 7th century, 1914, na talagang may kita mo, founder na tao. Kahit po sa Google, research who founded the Catholic Church, lalabas, Jesus Christ, mga kapatid. Maliwanag na maliwanag po doon, letra por letra. May naka-canonize pa po ng mga santo, yung iba po, wala. Wala lahi rason. At isa po sa mga mukhang nagandun po. At ang aking pong masabi, ay talagang grabe, kagabi, wala pong tinuturo talagang simbahan na yung mga po dyan, yung mga parada, mga pride po, mga kapatid, dahil po ang pride ay sa mga naging kasangkapan kung bakit nahulog noon si Satanas sa langit. Dahil siya po ay dating anghel, si Lucifer, na sobrang ganda niya, talagang pinili niya taasan ng Diyos. Ay po talagang doon, pag sumobra na po ang pagiging pride. Atin pong basahin ng sa 6:9 ng unang Korinto, kapatid na Jared. At hindi nyo ba nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga bakla, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayun po, mga kapatid. Maliwanag po, ang mali po doon ay paibagtalik sa kapwa kasarian. Grabe po talaga nangyari kagabi. Promotor po sila sa paggawa ng ganun. Wala pong tinuro simbahan na ganun po. Kundi tanggapin po na talaga kung ganun man sila, ay wag na po natin pagpilitan po ang paniwala. Dahil po, ang mali nga po doon, ay pagtalik sa kapwa kasarian.
Kaya po kung kunwari sabihin natin, malambot man lang laki, gano'n po, pero huwag po natin piglingan na ano po. Sabi kasi ng kasulatan no, ang lalaki man at babae, huwag magsuot ng panlalaki at panbabae. Una po na yan napunan ng Diyos sa Old Testament pa lang Levitical law. At lalo na po doon sa isang lugar sa Biblia na Sodom at Gomorrah na ginawa talagang asin dahil sa pagiging ignorante nila sa utos ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yun po talagang pinakamali doon. At sa 1:27 ng Genesis, ano po bang ating mabasa doon? Sa kung anong ginawa ng Diyos, silang bang kasarian yan? Sapagkat ginawa lamang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Ayun po, lalaki at babae. Kaya may canon law po talagang simbahan, may higpit po talaga dyan, no? Na dapat mong pagdasa ng lalaki, babae at ang babae, ang lalaki. Hindi po kapares nila. At kahit pa sabihin po natin, na mayroon pa po iba pa kasing mga ideology na nagsilita na ginawa lang ng taon ginagawa po nilang hayop ang sarili, malala po yun. Talaga naka-prophecy na ng Biblia yan ni Apostol Pablo sa unang Korinto letra niya na yan dun ng mga epistles niya rin sa 6:9 po, talagang wait lang. At talagang natutupad na po ang nasabi ng kasulatan na tayo nasa mga huling araw na. Mga kapatid, dahil po kasuklam-suklam at abomination po ang ganyang mga Pero wag lang po natin siyempre tanggapin po natin sila kung ano man, pero wag po yung mga ligong gawain at talagang dapat ay ang flag na lang ating ipagmamalaki, yung ating bansa at ang Vatican. Ayun lang kapatid, at susunod na po ang kapatid Jared sa ating magiging susunod na paksa. Maraming salamat.